Here in Kathmandu, Nepal. So yes, I'm so happy kasi alam nyo ba, ang huling layover ko dito, I think sa pagkakatanda ko ha. So, I think mahigit 1 year na, diba? So, kung tagal na bi. At ito yung isa sa mga paborito kong layover, itong lugar na to. Kasi every time na nandito ako sa Kathmandu, feeling ko nasa Pilipinas ako. Kasi nga yung paligid. Teka, buksan muna natin yung ano. Saan ba yung ano nito? Ay, B. Kalimutan. I think somewhere here. So, bubuksan ko yung bintana. Where is it? So, di ba? Nag-ignorante tayo ngayon. Anyway, so ayun na nga. Masaya ako kasi, di ba, after 1 year, after 1 year tayo, binigyan ulit tayo ng flight dito. And so, parang tagal na madalas kasi nasa ibang sa Colombo. And dito, kasi every time na nandito ako, ayun na nga, feeling ko nasa Pilipinas ako. Plus, safe siya. Malinis. Tapos, wala, every time nandito ako, feeling ko nare-relax ako. You know, the feeling na you can go out kahit mag-isa ka lang, na wala kang iniisip na baka may ano mangyari sa'yo sa labas. So, ito yung place na isa sa safe din. So, gusto kong dalhin actually dito si Mama. Ayun yung isa sa mga wish ko kasi especially sila. Gusto nila makita yung Mount Everest at nandito yung nakalocated sa Kathmandu. And kakatapos ko lang mag-base. Ayan, kalat na yung makeup ko. Hindi ko napansin. Naglakad-lakad ako sa airport. Ganito yung tsura ko. So, ayan, katapos ko lang mag-base. So, it's, what time is it now? It's already 7 here in the morning. Ayan na, kagabi pa kaming lumilipad and jet lags na. Makikita niyo na sa mata ko, inatok na talaga ako, Biggie. So, ngayon, kakatapos ko lang mag-base. Bababa na ako para kumain, para mag-breakfast. Kasi, alam niyo ba guys, I'm so excited. Kasi, isa rin to sa mga gusto ko, yung mga pagkain din nila dito sa breakfast. Sobrang sarap, especially yung bacon. Alam niyo naman guys, wala namang bacon sa Kuwait ng baboy. So, every time na talaga nandito ako, yun talaga lagi ko kinukuha. Parang nagkikrave tayo. Let's go down. Okay, quick tour muna tayo dito sa aking room. So, by the way guys, kanina sa baba, hindi dapat ito yung room ko. So, nag-request ako ng smoking room para malaki yung space. And yes, so may 2 beds ako. And ito naman yung smoking area. And this is my view. So, nasa 5th floor ako. Kaya, gusto ko ng smoking room kasi nga sa mataas siya. Tapos, makikita ko yung view sa labas. So, mamaya papakita ko sa inyo once na nahanap ko na yung button kung paano siya buksan. And there you go. Diba? Ang ganda. Malaki. So, yan na. Tara na. Baba na tayo para kumain ng breakfast. Super CD. I'm back here in my room. And I feel so sleepy now. Ayun, ang dami ko nakain.
hindi ko na rin na-videohan lahat ng mga pagkain kasi gutom na talaga ako, babe. Nag-focus na lang ako sa pagkuha ng pagkain tapos kumain na rin. Ayun. So, I think, idlip mo na ako para kahit paano may energy ako maya-maya. See you! Paano yung mukhang walang tulog pa? Kagabi pa. And ayun guys, nagkulot-kulot lang ako ngayon. Wala lang akong magawa. And magti-tiktok talaga ako ngayon. So ayun, ito yung outfit ko. And I'm bloated. Laki ng tiyan ko. And ito naman yung pang curl ko. And ito naman yung blower na ginamit ko. So that's it, let's go. Panoorin nyo na lang sa TikTok ko. Guys, umuulan. Umuulan dito ngayon sa Kathmandu. Grabe, na-miss ko itong ganitong weather. Kasi sa Kuwait, bihira lang yung ulan. So, kaya pag umuulan talaga, grabe, parang natutuwa ako. Kasi ito yung pinaka-favorite kong weather. Kasi sarap mag-chill time, mag-relax. Ang sarap mag-moment. Pakita ko sa inyo yun. Grabe, nakakamiss yung ulan. Sakto-sakto, nandito ako sa Kathmandu. And mag-isa ako dito. And, syempre, may mga pinagdadaanan din ako. Personally, na hindi ko na rin naman sinishare sa social media kasi ayokong mag-spread ng mga negative about, of course, syempre, yung personal life ko rin. Gusto kong may privacy rin ako sa bagay na yan. And, ang lakas lalo ng ulan na yan. Lumalakas lalo yung ulan. So, may mga pinagdadaanan ako emotionally. And I'm always thankful naman sa family ko na nandyan lagi to check on me na okay lang ako. Sila yung nagbibigay ng lakas sa akin everyday. Sila yung nagiging motivation ko. Seeing them na nandyan sila lagi. So, parang kinakaya ko lahat. Lahat. So, bilang ate siguro, parang ang dami kong gusto pang gawin sa life ko. Ang dami ko pang gusto yung achieve. It's all about life and ano yung mangyayari sa future ko. Kasi, and yeah, I'm getting older. And minsan napapaisip pa lang ako. Hindi ko alam. Siguro, ngayon, happy ako. Kasi mas nagpo-focus na lang ako sa career ko ngayon. And ngayon, nagpapatayo ako ng bahay. And yeah, so medyo may bigat-bigat sa financially. Pero, ayun nga, thankful ako kasi compare talaga sa iba na nagsisimula magpatayo ng bahay. Talagang nagikipit sila at minsan hindi natatapos. Kasi nga, sila lang, mag-isa lang sila na gumagawa, nagpapatayo ng bahay. Pero ako kasi nandiyan yung family ko to support me. So, hindi ko nararamdaman yung pressure. And after ng bahay, ang dami ko pang gustong gawin para sa family ko. Gusto ko silang i-travel. Gusto ko makasama sila sa lugar na, alam mo yun, na gustong-gusto nilang puntahan. Gusto ko silang dalhin doon sa lugar na gustong-gusto nilang puntahan. Tapos, yun, lahat kami, kumpleto kami. Tapos makikita ko sila masaya. Yun yung parang, alam mo ba, ang sarap sa puso. Kasi hindi naman ako perfect daughter eh. Before, bago ako, nung mga bata-bata ako,
madalas kong kaaway yung parents ko. Tapos that time, hindi pa kasi ako siguro mature enough maintindihan yung bagay-bagay. So pag minsan nag-mistake sila sa akin, nagmamalita ako, nagtatalay ako, hindi rin talaga ako nag-propose sa kanila pa before. But growing up, habang umigidad ako, doon ko na nare-realize, doon ko na parang nabibigyan ng halaga yung ginagawa nila sa akin. So, then, kaya ngayon, bumabawi ako sa kanila na ibigay ko lahat sa kanila. Hanggat kaya ko pa magtrabaho, hanggat kumikita pa ako. So, gusto kong experience nila yung life na deserve nila kasi sa dami ng pinagdaanan nila in life para sa aming magkakapatid. At kung hindi rin naman dahil sa sacrifice nila, ay wala rin naman kami dito. And, kundi rin siguro kami nag-guide ng tama. Yun, baka wala na parwara na yung buhay namin. I'm always thankful talaga sa parents ko. And, I'm getting older. And, minsan napapressure din ako. Before, nagkaroon ako na relationship. Akala ko mag-settle na ako. Dumating ako sa point na I was full sure to someone na willing na akong mag-settle with him. Nagkaroon ako ng 2 relationship. Yung isa, nagdagan ng 5 years at yung isa for 4 years. And, dalawa pa lang naging boyfriend ko. Kung pag-uusapan about like serious relationship talaga, dalawa pa lang talaga naging boyfriend ko. Tapos, both hindi na-work. Yung isa is cheating. Of course, wala nang explanation doon. Pag cheating is cheating. Pero yung pangalawa, is ang naging reason ng hiwalayan namin is priorities. Ganun pala yun. So, parang before dati, pag iniisip ko, parang babaw, parang gano'n. But then, nung dumating ako sa situation na yun, when sa mga priorities talaga, sa mga career, sa mga, hindi, kumbaga, totoo yun. Kapag hindi pa fully nakukuha ng person, yung parang marami pa siyang gustong gawin in life, meron pa siyang gustong i-achieve, tapos kaya hindi siya fully makapag-committed sa iyo. So, yun yung reason is all about priorities. And kahit mahal mo pa yung person, kahit mahal mo pa yung tao, you have to let go kung yun yung magiging better o magiging okay sa inyong dalawa na mag-grow muna kayo individually and then ma-achieve mo na yung mga gusto nilang gawin. And then after that, doon ko na rin na-realize na hindi pa pala ako ready. Marami pa pala akong gustong gawin. And ganun din siya. So, naghiwalay kami. It was a mutual understanding. Okay, napag-usapan namin yun. We both decided na okay, mag-separate muna that and yun, i-achieve mo na yung mga gusto pang i-achieve sa buhay. And yeah, there's so many things in my mind. Ang daming nangyayari na parang hindi ko control. So, binibigyan ko ng time sa sarili ko na i-process mo na lahat, na ayaw mo na, ayoko na muna ma-stress, Ako kasi wala pa akong tulog and kanina pa ako gising. Bigla akong hindi nakaramdam ng antok. Actually, kagabi pa ako gising. Ano ang oras na dito, mag-aalasin ko na. Oh my God, more than 24 hours na akong dilatibing. Totoo naman. Nandito kami ngayon sa Paris Mami Restaurant. Dito sa baba lang din siya ng building namin. So, ayan yung building namin, nandito. And then, mag-merienda kami. Melon juice. Tapos, nag-order rin kami ng tusok-tusok. Street food. Super mainit. Actually, nagaya ako bumaba kasi sobrang lamig sa bahay. Yung aircon para akong pinofroze yung katawan ko kanina. Kaya ako naka-long sleeve. Kaya rin siya naka-jacket. Langaw. Hinahalikan ko ng langaw. So, yun. Kaya dito muna, nag-stay muna kami dito kahit saglit kasi nga para naman ma-warm yung body namin. Warmable. Actually, naka-standby duty ako ngayon. So, yung duty ko na-start na siya kaninang alas 2 hanggang alas 2 ng madaling araw. So, dilat yung mata ko kasi anytime pwede nila akong tawagan. Until what time? Hanggang alas 2 ng madaling araw. Yun ang mahirap.
May mga times talaga na last minute tatawagan ka for the flight. Ito lang yung merienda namin. Kasi may darating pa kaming Chicken King. So, nag-ordering kami. 12 pieces chicken. So, nag-crave lang ako ng ano tawag dito? Tusok-tusok. What you got? Suka. Ayan na. Hindi kami makakain kapag walang sili. Ay, grabe naman hindi talaga makakain. Pero pa. Dito ko lang yung sila? Oo. Buhusi. It's everywhere. Kasi nga. Kain tayo. Pero iba yung sasawa nila dito. No, hindi siya katulad ng suki. Oo. Pag nasabi ka na, lagi mo sasabihin, namiss ko yung lasang Pilipinas. Namiss yung pagkain Pilipinas. Kahit meron naman dito, ang pinag-iba yan, yung lasa tayo. Yes. Bola balls. Wala. Wala na sa iba pupunta. Wala na sila ng jowa niyan, di ba? Wala pa din? Oh, sila pa rin. Ano na? Hindi na ako maganda ba? Bababa, alam na. Magkasama sila. Hindi magkasama pa sila sa ng bahay. Hindi na, pero Yung disrespect kasi. Oh, andun nga. tuloy-tuloy na yan. Wala ka ng balance na yun. Either one of you mag-iba.